ka-business. Pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Hi po mga ka-business, mga kapapi. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Bumabati sa inyong lahat. Magandang gabi around Middle East. Magandang umaga po sa atin sa Pilipinas. Panigabagong reaction video po natin dito sa YouTube channel ni Papa Dins TV. Ito nga si Ate Rose at yung pagsisinungaling niya tungkol doon sa kulong-kulong na sabi niya ay hinuhulog-hulugan niya, yung pala ay hindi. At ito ay pinapatinda lamang sila ng siomay na iyon. So bago natin umpisahan, baka pwede pong pakisubscribe, makipindot ng button subscribe dyan at sama na rin natin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking reaction video dito kay Papa Dins TV, ka-business official at ka-business family, at sa lahat pa po at kay Pugong Biyahero. At sa lahat po ng mga YouTuber na vlogger na charity vlogger natin na mahal po natin dyan. So, ito nga po ang paghaharap ni Papa Dins at saka itong ni Ate Rose. At saka itong si Ate Rose ay nagsalita na rin na kung ano yung idadahilan niya dito at kung ano yung sasabihin niya. Pakinggan po natin at magbigay tayo ng sarili nating opinion dito sa sinasabi ni Ate Rose. Okay, umpisahan po natin itong kanyang sinasabi. Anong gugustuhin ko? Yung tinutulungan o yung hindi tinutulungan? Mas pipiliin ko po yung hindi tinutulungan kasi pag hindi ka tinutulungan, ibig sabihin nasa maayos kang kalagayan. Pero kung ikaw yung tinutulungan, ibig sabihin nandun ka sa rurok ng kahirapan. Ayun, mas gustuhin daw niya yung hindi ka tinutulungan kasi ibig sabihin nasa maayos kang kalagayan. Kung ikaw tinutulungan, ibig sabihin nandoon ka sa lugmok o rurok ng kalagayan. Yun ang ibig niyang sabihin. So in that case, parang pinagkukumpara nitong si Ate Rose kung anong ibig sabihin noon. So ang pinili niya mas rather na hindi siya tutulungan. Kasi ang magandang senyales doon is kaya ka hindi tinutulungan kasi may kaya ka sa buhay. So kung wala kang kaya sa buhay, kumbaga ay nakikita na parang tama lang o walang-wala, ay yung kang tutulungan, yung sinasabing tinutulungan dahil ay ikaw lugmok. Kumbaga hirap. Hindi kasi yun, mga kapapi, hindi naman yung ikatwiran na porket tinulungan ka kasi hirap na hirap. Uy, palagay natin kaya ka tinulungan kasi gusto nang tumulong sa iyo ay maiba yung buhay mo, di ba? Kaya ka binigyan niya ng puhunan para magumpisa ka ng panibago mo buhay. So, hindi ito katwiran ni Ate Rose na ito na pagpipiliin sa ganong sitwasyon. Sa bagay, itong sa style kasi ni Ate Rose na ito, magaling kasi siyang magdala, kumbaga magaling siyang magdala, magaling siyang magpaikot ng gulong. Kumbaga kung halimbawa yung gulong na yun nakatihaya na, pwede niya yung baliktarin, ipataob niya uli para matakpan kung ano yung tunay niya talagang ugali, di ba? Hindi naman natin sinasabing masama yung ugali niya, hindi naman natin sinasabi kung ano siya. Ang sinasabi natin kasi doon kung ano yung talagang nagawa niya doon kay Papa Dins, na after all na ito si Papa Dins ay tumulong talaga sa kanya. Ilang ulit na siya tinulungan, ilang ulit na siyang nawalaan ng puhunan, ay lagi itong si Papa din nagbibigay sa kanya ng pag-asa ng panibagong pagkakataon para sila'y matulungan ni Papa Dins. So kung titignan po natin dito, hindi po ito pambabas kay Ate Rose kasi alam natin po yung kalagayan niya, kaya po sila pinupursige ni Papa Dins tulungan para po ito ay sa kanilang kapakanan, sa kanilang pamumuhay, na sila ay ma-improve, na sila ay aahon sa kahirapan. Yun po yung kay Papa Dins. At ito lang kapag kakamali po ni Ate Rose dito ay kumbaga para bang pinapaikot-ikot niya itong si Papa Dins sa kanyang kamay, na kumbaga
ay porket tinutulungan ka, ay kaya mo na siyang lokohin o kaya mo na siyang pagsinungalingan. So, ang aking opinion lang sa aking nakikita, dahil siguro sobrang bait ni Papa Dins sa kanila at hindi makaayaw si Papa Dins kung sila'y nakikitang umiiyak, kung sila'y nakikitang kumbaga depressed o upset sa things na nag-happen sa kanila, kahit alam pa ni Papa Dins, paulit-ulit siya nagbibigay dito ng puhunan, nagbibigay siya ng tulong, hindi pa rin siya natitinag na kahit ano pang sabihin ng mga commentors na sinasabi, wag mo nang tulungan, niloloko ka lang. Pero nandun pa rin yung puso ni Papa din sa pagtulong dito sa kanila. At lalo na dito kay Ate Rose, alam naman po natin ilang ulit na niya itong ginawa kay Papa Dins, hindi ba? So, dito sa kanyang katwiran ay para bang sablay kaunti, Ate Rose, yung katwiran, kasi sa dami ba naman ng pagkakataon, sa dami ba naman ng oras, minuto, pwede mong kausapin si Papa Dins, mayroon kang contact kay Papa Dins, but in that case, hindi mo siya kinontak, instead, naka-off pa yung cellphone ninyong dalawa mag-asawa. So, ano yung iisipin ng mga nagko-comment o nanonood dito na magre-react dito? Hindi ba? Siyempre, maiisip nila yun na nanluloko ka, nagsinungaling ka. Dahil mabait si Papa din, patuloy kayong tinutulungan, yun ang ginagawa mo. Kumbaga, ang nasa isip ng mga commentors dito ay, anong tawag doon? Yung bang, you are taking for granted because mabait si Papa din. You are taking for granted for everything kasi alam ninyo kung ano yung kahinaan ni Papa Dins, iiyak lang kayo. Kumbaga makikita ni Papa Dins na masakit sa kalooban ninyo na yung nangyari, ay makukuha nyo na yung kalooban ni Papa Dins, di ba? So, ibig lang talagang sabihin, mabait talaga si Papa Dins. Kaya, nagawa ninyo siyang lokohin o nagawa ninyong magsinungaling. Sorry po mga kabisnes, mga kapapi. Kasi the truth is nakikita naman natin talaga true action ng isang tao kung talagang totoo siya. Kung totoo talaga siyang gustong tulungan ng tao, dapat magpursige. Alam naman po natin talaga nagpupursige ito si Ate Rose sa kanyang hanap buhay. Kung binibigyan siya ni Papa Dins ng puhunan, kung nadadown siya, inuulit ni Papa Dins bibigyan ng pagkakataon. Nagpupursige naman talaga, masipag naman talaga siya maghanap buhay. Pero ang pagkakamali niya talaga dito ay bakit niya kailangan magsinungaling sa ganon? At harap-harapan, nasa camera yun, naka-on ang camera, nagbablog si Papa Dins doon, na sinasabi niya, yung kulong-kulong na yun, ay pinainuhulugan niya. At siguro mga 2 years daw ay mapaka sa kanila na iyon, at ang hulog niya dito ay 1.5 weekly or 1,000 weekly. So, ang tanong po natin doon, tayong mga nanonood, sorry po sa mga nagmamahal kay Ate Rose, nagre-react lang po tayo kung ano yung nakikita natin dito kay Papa Din. So, dito para sa atin, dito di ba mga kapapi, ay para bang hindi na nila nilagyan ng level ang respeto nila doon kay Papa Dins. Para bang umabuso na sila doon dahil ba sa alam nila si Papa Dins ay mabait, dahil ba alam nila si Papa Dins ay matulungin at ay hindi sila kayang tiisin ni Papa Dins. Yun ba yun ang doon ang dahilan doon? Di ba mga kapapi? So dito lang naman kumbaga ay tayo mga nanonood, tayo bilang isang supporters ng kabisnes at saka ni Papa Dins TV, tayo yung nahahabag, tayong naaawa. Hindi tayo naaawa doon sa tinutulungan, naaawa tayo sa tumutulong. Okay, ipalagay na po natin mga kapapi, ang ginukuhaan ni Papa Dins ng kanyang pagtulong ay itong YouTube channel niya, yung revenue po niya. So, ang ibig sabihin ng noon ay kagaya nitong sinabi ni Ate Rose na mayroon daw nagsabi, huwag ka nang magpa-vlog dahil sa pagbablog na. So, yun nga mga kapapi, ang may nagsabi daw dito kay Ate Rose na huwag ka nang magpa-vlog, sa kaunting halaga ay napapahiya ka sa publiko, hindi ba? So, sa aking opinion naman, sa dito nagsabi, ay hindi naman siya mapapahiya kung hindi naman niya yung ginawa. Ang problema kasi doon sa kanya is nagsinungaling siya.
she never say honestly, and hindi siya nagtapat ng totoo. Kumbaga, naging sinungaling siya doon sa puntong iyon. So, dito na lang sa mga alibay o explanation ni Ate Rose, alam naman po ng mga tao at nakikita po ng mga tao kung sincere ba siya o hindi, 'di ba? So, kumbaga, ang akala kasi siguro nitong si Ate Rose ay hindi siya mahuhuli at hindi bubunyag yung totoo niyang ginagawa, kung totoo niyang pagsisinungaling dito kay Papa Dins. So, hindi nga siya nagtagumpay, ngayon natuklasan nga ito ni Papa Dins yung pagsisinungaling niya tungkol dito sa kulong-kulong. Yun lang naman yung kay Papa Dins, bakit kailangan hindi ka honest sa kanya na talaga namang honest siya sa iyo. So, ilagay natin doon, no, sa nagsabi na iyon na huwag na daw magpa-vlog sa kaunting halaga. Alam mo po, ma'am, kung sino ka man yung nagsabi na iyon, sa kaunting halaga po yun. Malaki po yung tulong sa kanila. Ilang ulit na po yan sila tinulungan ni Papa Dins na hindi sila binibitiwan ni Papa Dins kahit pa ulit-ulit silang gumagawa ng hindi maganda kay Papa Dins, kahit pa ulit-ulit na di-disappoint si Papa Dins sa kanila, pero nandyan pa rin po si Papa Dins sa kanila. Kasi beneficiary sila ni Papa Dins, hindi ba mga kabisnes, mga kapapi? Hindi basta-basta bumibitaw si Papa Dins na alam niya kailangan siya ng tao, kailangan siya ng tulong ng isang taong beneficiary niya. Di ba? Kaya po, lahat ng nanonood kay Papa Dins ay naiinis na dahil dito sa ginagawa nila ni Ate Rose, at hindi lang naman si Ate Rose ang gumagawa nito kay Papa Dins, hindi ba? Pero hindi pa rin nga bumibitaw si Papa Dins dito sa kaila Ate Rose dahil nga ay wala nga naman talaga silang ibang option kung hindi si Papa Dins ang pumunta sa kanila o iso-surprise visit sila para matulungan sila. Yun lang nga, pero yun lang talaga, kumbaga hindi nila binigyan ng halaga, hindi nila binigyan man lang ng level na respeto si Papa Dins. Kumbaga binaliwala nila yung pagkamagabait ni Papa Dins sa kanila. Porque at mabait si Papa Dins ay ganun-ganun na lamang ang gagawin nila, hindi ba? So, para namang hindi po fair sa ating mga manonood itong ginagawa ni Ate Rose, kasi alam ko po marami akong nababasa ang komento po dyan na talagang galit na galit kayo dito kay Ate Rose. So, ang kay Papa Dins ay bigyan natin siya ng pagkakataon kahit pa ulit-ulit kasi nasa kay Papa Dins po yan. Bigyan ni Papa Dins ng pagkakataon itong si Ate Rose na tulungan at hindi niya bibitawan. Kasi alam naman po natin ang mga charity vlogger ay hindi po yun sila namimili kung sino ang gusto nilang tulungan. Diba? At yun nga po ang sinasabi ni Papa Dins ay yung pagbablog nila sa isang tao ay din sila kumukuha para pagtulong nila doon sa tao, katulad nitong si Ate Rose. Itong pagtulong ni Papa Dins ito kay Ate Rose, galing ito sa vlog sa vlog ni Papa Dins dito kay Ate Rose. Ang problema lang nga dito kay Ate Rose ay hindi sila naging totoo dito kay Papa Dins, di ba? So, wala po tayong magagawa doon kasi si Ate Rose po ay isang beneficiary ni Papa Dins at kahit man masakit sa atin ang ginagawa nitong si Ate Rose kay Papa Dins, hindi natin kayang tiisin kung ano itong ginagawa nilang pagsisinungaling at para na rin panloloko kay Papa Dins ay beneficiary po kasi ito ni Papa Dins, di ba? Alam naman po natin kung ano yung explanation ni Papa Dins dito at sinabi ni Papa Dins na ay tanong pa niya dito kung gusto pa bang magpa-vlog o ayaw na. Tumango naman ito, gusto pang magpa-vlog. Kasi alam naman po nila, tinutulungan talaga sila ni Papa Dins. Kahit ilang ulit pa yan sila magkamali, hindi sila bibitawan ni Papa Dins. Bibigyan sila ni Papa Dins ng pagkakataon para ipakita kay Papa Dins na kaya nila, ipakita ni Papa Dins kay Papa Dins na sila ay nagbago na. Pero hindi pa natin alam, at ito pa rin na alam na po naman natin lahat ng kasaysayan ng buhay nitong ni Ate Rose ay napanood na natin. Hindi ba mga kapapi? So,
ano ba yan? Subaybayan na lang po natin kung ano pa yung iba niyang iban. Sana po ay wala na itong pagsisinungaling ni Ate Rose at wala na itong panluloko ni Ate Rose kay Papa Dins, di ba? So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito kay Papa Dins TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mahal ko po kayo at sa aking mga bagong subscriber, maraming salamat at nagtiwala kayo sa akin at patuloy pa rin po tumataas ang aking subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, bago po natin isara o i-close ang ating reaction video, gusto ko lang pong humingi ng suporta sa inyo. Pakisuporta po ng Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang Yang Russell po at ang lahat ng aking co-reactor, sina Taong Gala, Anime Reaction TV, Analisa Reality TV, Ma'am Plers Channel, Kalingap Turak at Katangay PLC, Katangay Vlog at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all at good night po, good morning sa atin sa Pilipinas. Bye-bye po. See you again on my next reaction video. Mabuhay po tayo. Bira banat lang mga ka-business.